Well, kaya kumusta may balisa sa kanatong tanan. Once again, kung kayo Webes, niya nasunta niya itong matag Webes ng tulungan doon. Ang itong kapihan sa PIA. May hapon sa itong tanan, listeners, labi na ito kanunay nagsunod na itong programa sa kapihan. Niya, November 30, may gala, holiday, pero ang kapihan sa PIA, tungkol kay Dunan tayo, likod na bukas siya o isaling ta na makatabang ta sa atong katilimang pulanon na pinagis o makataps ka sa yura. Niya agad ta. Atong gituyo na naaging kapihan sa PIA bisan pagka-holiday ang tanan, no? So karon hapon na may gana dilita maglangan atong suhituhon o atong sutaon unsa na gyud ang sistema, unsa na ang kasamtangan nga sitwasyon sa atong pagpaningkamot nga ang Bohol mahimong mas luwas sa atong gikaitapan nga kanang gikahadlukan gyud nga HIV, AIDS, no? Kundi kini tumong usab sa atong pagsaulog sa dili pagsaulog tingali paghandog tingali ning atong buhaton, no, sa World AIDS Day. So karon mapuna mahigala atong introduce ninyo ang atong resource speaker. So naman nato ning atong kanunay suki gikan sa Provincial Health Office si Ma'am Mila Israel. Good afternoon. Yeah, welcome sa kapihan sa PIA. Good afternoon, Sir Dwayne. Kunya uban po niya mahigala ang usa ka nurse usab gikan sa PHO niya sa DOH, si Sir Nixon Felix Epe. Sir, good afternoon. Welcome sa kapihan sa PIA. Okay, so may hapon sir, o sa ito ang mga suking tigpaminaw, o sa ito ang kahanginan, o sa ito ang mga social media. So may hapon kayo tanan. Ito yung palbaho din nga para sa mga tanaw karon, para sa naminaw karon, naabot tayo social media na streaming ang regala nato sa PIA Bohol, sa Twitter o sa Facebook sa PIA Bohol sa page, no? Okay, PIA Bohol 171. So ganahan mo nga mo recall o pananglitan wa mo kaya kaapas ani karon, pwede mo kadto sa inyong internet o nato sa PIA Bohol 171 aron ninyo makitaan naabot sa PIA Bohol sa Twitter account. So aron makitaan ninyo unsa atong gipangisgutan diri. So may ganang dili ta maglanan. Gusto na itong isgutan karon dungan sa atong paghandom aning adlaw sa kining World AIDS murag atong pagpaningkamot atong mapugnan ni siya nga sakit ato ning isgutan karon. So in the first place, daghan kay mga tao sige og istorya og HIV AIDS pero daghan po kayo wa kayo makasabot, no? Pwede na to ipatinaw nila unsa gyud ng HIV AIDS ug unsa ka grabe siya nangayan gyud unta nga malikayan natong tanan. Kisa may magbubagan niya. Yes, si Ma'am Nida. Okay, so mayong buntag sa itong mga naminaw sa radio, station DYTR. Adari karon ang pagpasabot kabahin ni HIV and AIDS tungod lagi kay dako man kayo natong problema ni hangtod karon. Especially din sa Bohol kay medyo ubay-ubay na yun. Ubay-ubay na kay so far sa ato ang latest statistics nga nakuha is adto na lang kitay 151 nga kaso sa HIV infection, and then 23 na ato ang naa sa estado nga AIDS. So dapat takinin nato tabangan aron dili pa unta madugangan ang maong statistics. Wala tay another bulanon nga madugang nini maong statistics. Okay, kuan okay, kana. Unsa may kalainan hantud ano sa aman siya isipon nga naay HIV o hantud ano sa aman siya isipon nga duna naay AIDS. Okay, so ang tao man gud mag-start once ang virus musud sa lawas, mo na ang HIV infection musits in. So, normal pa lang na ayaw sila sa ray. Kanang HIV infection, wala ay symptoms. Wala itong gitawag o asymptomatic. No symptoms at all, no signs. Normal lang, still. Unaware ang tao nga anaan na siya anang virus sa lawas. By the time na weaken ang immune system, magawas ng mga sakit-sakit, tungkol ka ang virus man po, mo man ay iyahang buguba pa na sa ato immune system. So, mawikin ang tao,
magawas na mga simptomas. That's the time na nga AIDS na. And late na yun na siya. Wala na mahimo pa ta. Whereas kung sa HIV infection pa, malisan na pa matabang ang government kay naman tayo free nga antiretroviral therapy. So, kada siya for cure. Ihalang nga, lengthen lang ang lifespan sa tao. Okay. The purpose of which nga, di lang mo replicate ang virus sa lawas. Kaya the more, once na the virus mo puno na sa lawas, mo na mo AIDS. Magawas sa estado AIDS. Yan, nag-abot sa break, patay, mo na siya. Kuha, sige. Kining virus, hindi kayo ni masabtan sa itong mga kaigsunang bulano, no? Unsa man dyan na siya kagaw, o unsa may mahita po kung ang kagaw musod sa lawas labi na hindi at HIV. Okay, so kanang virus nga human immunodeficiency virus mo na ang HIV. Virus na lang gamay na doon na siya kaayo, Sir Ray, nga musod sa lawas sa tao, pinaagi sa pakihilawas, pinaagi sa dugo, kaning blood transfusion, makuha sa daigan sa mother-to-child transmission kung ang inahan infected with HIV, malapot sa bata. And then, gamay siya nga virus nga nagsud sa lawas sa tao, muguba siya sa instead, diba, ng the immune system. Wise na gud siya nga virus. Wise siya nga virus kay ang atong tanglawas naman talaga sa mga sundao nga mo yun ay lubantay sa puwerta. Pero once musud ang HIV, hindi siya nga virus, siya man hinuon o mupatay sa itong mga sundao kay kung camouflage magod siya o kung sa'y nagway sa ato ang mga sundao sa lawas, awato niya. Instead nga, ang mga sundao talaga sa lawas mo ay mupatay sa virus, si virus ay mupatay kay kung kalumaman sila na nangitawag ito mga T-cells, B-cells, kung kalumaman sila kay, uy, kauban naman ni nato, o kalumaman, instead, sila'y pamatsyon. Pagkabot sa lawas sa tao siya, mulipigit, mulaghan siya, mulaghan. Why siya na virus? Magdito lagi? So, mga siya kita ko gumiyan man yung virus, deficiency, no? Okay. Inigso na nis lawas o panaglitan ka, yung uniforme green ang sundawan na sa lawas, kani sila mo utro sa ilang uniforme, maghimo po green. So, dili na sila mailhan sa virus sa itong lawas. Unya, samtang gakuyog sila ng virus sa itong lawas ng mga sundawan, may uniforme green, ilang kalingawang patay itong virus sa lawas. Hangtod nga, ang lawas ni mo, wa na depensa o kung sa'y usod galing pananglitan ay usod nga sipon sa imong lawas, di na maayo sa imong lawas, di na niya kaya ayuhon kay naguba naman na itong sundao sa lawas, no? So mao na ang AIDS o maabot na ng panahon na mamatay ka, dili mamatay ka sa ordinaryo mo sakit. Yes, opportunistic infection. Okay. Okay. Makasayo naman kaayo pagsulti. Example na TB, si acid fast bacilli. Sa'yo na kayo, mga bakterya mo so, wala na may sundao sa paglahan sa mga sundao sa lawas kaya ipamatay naman sa HIV. Mamatay. Kasagaran yun sa mga tao, mamatay sa opportunistic infection. So, dili HIV ang kamatay. Ang kapatay, itong bisa punsa. So, posible ka masama ka kang dagong Nagong tsansa, hindi na siya maayo, hindi mo muklat yung dugo. Kaya wala may muklat, hindi naman musugo kung sundao na atong atakiyo na. So, ikan sa pinakasimpleng sakit, mahimo ka mo na yung magtumba na ni mo. Tungkol dani. Okay? Yes, sir. So, medyo klaro na itong juntay na ito, no? Kaya natin data, diri 150 ka kaso diri sa Bohol na dunay HIV infection, 23 ang kaso na dunay 51 ka kaso na 23 nga doon na ikuan. Kini unsa may atong mga pamaagi nga kini mapagawas na to ning, like for example nainggan yun ning uban na doon na tungod kay po nga AIDS mura mo gud mura parehan isa lang kwintas TV sa una mura maawawan kita pagpapagawas. Unsa may mga programa sa gobyerno aron atong mainggan yun sila nga
mo atos mga clinic kung magpatanaw. Oh, before na tubagon ni next on epe. Una sa tanan dyan sila, yan ang atong statistics, bikalit ng sulpot, tungkol kay ang government naghatag o free nga HIV test. Okay. Oh, so, mga nag-start at mga 2 years ago, 2 to 3 years ago, nagsigil, tuyok-tuyok sa whole Bohol. Oh, naghatag og HIV counseling and testing for free to siya. O that time, diha na ako nakitaan ganing mga tawha. Kay, tungkol mag-survey, sila, hindi mag-yun po muadto, voluntaryo konsulta, tungkol kay napamag-yung stigma, discrimination, nato kulire, especially sa atong bulanon. Yeah. Bisan man na sila anak nga mga risky behaviors mahandok. Pero sa among gipadulan, among giadto yun ang mga down to barangays, down to schools, mga LGUs, among na gibandan, di ba LGUs ng kaluha, katuluna, gibalik-balikan na mo. Nanukot na nato, so far ang Bohol, mga religious sectors, isud na mo. Diha, nakita, diha may nakakuha. Maunay, nakaingon nga, minalit o sulpot ang ato ang data. Kaya nakitaan naman din po nato sila. So, although without naming names kita, kini sa sector, aning atong mga, risky behavior, kung sa magyod ang majority, aning atong 151 kita or galing 23, doon na ba sectoral, doon na ba farmers, laborers, ano lang na ito, matanaw po doon, kung sa yun, nga nung ingon ang atong sitwasyon karon. Yes, Nick? Okay, sir. But before that, sir, just to give context, sir, sa ito ang kaso. Okay. Before sa province, ang Philippines, sir, according sa studies sa UN, has been identified as the country with the highest rate of new infections diri sa Asia-Pacific region. And ang Region 7 is now the 3rd region in terms of the highest number of cumulative cases diri sa Pilipinas. But ang what's more disturbing nga data, sir, is kakaling na ang gina-present lang na numbers today is just our reported cases. So this is not really our actual infection, actual infected people din sa Philippines. Nag-hidden pa na, sir. Delikado man yun kay. In the first place, nakibaw ka na HIV/AIDS, doon ay tinugdan na kanang paghihilawas, no? Nakibaw ka, unsa ka conservative o mga bulanon, kay mga kita ka. Kung tao galing nga doon ay asawa niya maghihilawas o lain or wa maminyo niya maghihilawas, kung lain nila kaya pamilawan na to. So, parang sa katao ka, naghimo ani o niya, tungod na, gabaan ba ron o sa galing, nga naka-acquire siya aning HIV, natural, lisod yun na kaya mo gamon nga, uy, pa-check up dito. Parang pa-check up mo ko, usan rin akong asawa. Pero anak siya. So, seemingly, doon na mga problema kita, tungkol kay ang mga bulanon, dili kayo outward aning relasyon, aning gawas asawa doon na kayo naing kadulgan, gawas na naging mong kaugalingon nga partner kita sa kinabuhi, doon na pala kayo lain, no? On the more, tungkol kayo nakakita po ang Bohol, usapot sa mga probinsya tingali nga, doon na daghan ng mga workers nga naadili sa Bohol ng trabaho, to as gawas, which exposes them to risky behaviors kay bingaw, kapoy, kuan ka na ngaling ng mga feeling ba sa katawan ng mga biological needs sa katao. So, seemingly, we're not expecting na kaling sintos in the uno maorani. In fact, manlog na mas grabe pa ni. Is it like that, sir, as the tip of the iceberg? Tumoy na gini, ha? Tumoy na. Dako yun kayo ang sa ilang pa na underreported. Unreported. So, unreported cases may kuyaw. Okay. So, can we go to the question? So, ang
pinakadaghan sir atong mga key populations, no, number one diri sa Philippines are our men who have sex with men or mga lalaki nga nakikilawas sa niya nga lalaki. So ano yung pinakadaghan ng mga kaso diri sa Pilipinas. O kani sir kinasundan ni siya sa male to female sex. Okay. So o ikatulo is ani sa ang mga injecting drug users. Especially here in Region 7, we have concern of injecting drug users here in Region 7. According sa mga latest data, 99 to 100% of our injecting drug users here in the Philippines who have HIV are found in Region 7. Kuy. Injecting drug users, okay. Kini handlog sa rin, no? Kaya siguro sa itong tigong sa Provincial Peace and Order Council, sukat nga nabantayan nila nga niminus ang supply sa Shabu Dispol. Ang kasagaran nga gilungan kani, tapos sa Lubay, o kani ginagin mong dunay mga bagong klase sa kining mixture nila o Shabu nga gikuha na, no? So, mahandog taan ito kung kay 99% to 100% nga kaso ni Aderis Central Visayas na sige, pag sige mo na inyong trabaho ka, kaya mo na inyo, ka kaibaw, pagpatay mo, patay na ka. Because of this potential infection sa HIV virus, no? Okay, sa sectors, so men who have sex with men, so kining atong laki to laki, no? Posibleng nga kining atong mga bayot, kita, no? Uban sa laki. Kining, without the without the exchange of body fluids, pwede ba siya? Actually sir, in terms of mode of transmission, ang atong mode of transmission when it comes to sex is specifically itawag na siya nga unprotected penetrative sex with an HIV infected person. Pero kung pakikilawas nga wala nagalang dikit sa kanang mga tulong na gusto sa lawas, sa lubot, sa lisong, sa bakba. Okay. Wala exchange of body fluids, so wala yung chance, or there's a low risk. There's a low chance na makatapos sa infection. Okay. So, gana. So, mo na siya atong unang bantayan, kini napinagyan sa atong mga kaitsunan nga kanang hiling pa ba o laki to laki, no? Di mo dyan na nato kung kapukan, kaya doon na siya mga tao, makita yung tree na, kagaling yung tree kita. So, until and unless walay penetration kung may tabo, so dili kayo risky. Although, napay lain kayo kasagaran. Of transmission. Oo. Kaya kasagaran aning laki to laki, na yung bagay, hindi po nila makaya o hindi sila mahayo drugs. So, mag-inject nila, so lain ang gisulda. Dili necessarily kanin. But ako sa DOH sir, or sa health sector, ang among goal, although existing na mga men have sex with men, but to point out sir, kaning sa NSM, ang key population for HIV/AIDS is dili ato ang gays, but NSM. It could be bayad sila, but o man nakikilawas sa lalaki, so dili sila at risk. Pero pwede man sa lalaki, dili sila bayad, but nakikilawas sa lalaki, ana sila risk. So this programa, it's not about who you are, it's not your gender orientation, but it is what you do that puts you at risk. Nagkapotong, kasi maayaw mo din not about who you are, but what you do. It's about what you do. Nga magkutak ni mo, okay, at risk. That gets you at risk, okay. Kaya mong goal, sir, is dili ko manghilabot, kung kasi yung kahilawas, it's your, depende ba sa own principles, sa own values, beliefs, but ang goal sa health sector is kung pwede dili ka matakdan ng sakit. So, mana ang ginadvocate ka ng mga prevention on HIV/AIDS. Okay. So, to prevent okay, mao ko na, huwag mong tanaw, no? Okay, nabot na naging sa ikuyo ka ng mga tao, no? Nangato lang na, itong panarindan, tungkol kaya, risk ko is, kung ikaw matakda na ng sakita, dagong chance na ikaw, himong tingpasa po na ning, huwag ka rin kakaibaw. Especially kung wala siya, ano siya pa-testing, hindi siya diba sa HIV status, pwede naman siya makatakot sa diet. Kining ko, is there any programs gobyerno na nag-ingon nga, panangitan kung identified ng HIV, although di magina na ito ipahibaw na may mga balaw ka na, delikado ko yan na ito ilahibon sila ngala, no? Oo, kaya sa AIDS Law, Republic Act 8504, sir, naagin ng confidentiality. So, yan mo yun, in fact, ang atong
provincial health office ug doon na magayon sila record ilang kaugalingong consumption o niya ang ilang pwedeng igawas numbers na dili gito kuan. Yes, sir. Yes, sir. Sa sectors pa like could we say kaning portion o share sa pie kita sa atong mga persons with HIV infection karon kaning atong mga OFW doon na ba ni record ni ingon ani or dili na to pakitaan? Yes, naa. Yes, so sige, doon na ba tayo kuhan? Like, for example, sa 150, pwede ba na ito palili or pwede ba na data na ito ipaambit o hindi? Humata na sir na data is for Region 7. As of May of 2017, out of a total of 3,709 out of a total of 90 cases in 1 month. Out of 90 cases in 1 month, duha na nakitaan ng mga OFWs na infected or persons who are living with HIV. Since 1984, natin nakita nga 182 OFWs who are living with HIV. Okay, at least wala po. Una na ito po pa yung kinsa talaga pero this also means nga kung naa kayo OFW na binagilog kay Bota na OFW na dunay potential exposure kay kasagaran mo gani kan mga OFW nga dili po wala exposure kita pero there are people nga panaglitan sigon sa inyong nahibawan nga OFW kung may lang rin mo nang kinaiyan rin kay ikabot rin perti kiata man dyan no dili lang kay dito sa gawas kung kiata rin nga naanay ka pamilya rin labaw pa ng kiata dito so tayo na nato in other words kung ikaw interesado nga dili yung ka mataptan ani nga HIV virus kay mo kung unsa na ang ngayon mo buhaton kung ikaw risgo gyud og kuyog ani mga tawhanan nga dunay ko wa man may mga tan-aw o kinsa na sila mga tawhana o unsa ilang kuan ato lang unsa ilang mga kinaiya nga mahimo nga makaingon nga babalhin ang kagaw nga gilitid ngadto nimo mo ni kan lugar na to. Actually, this is one factor sir nga kanang nakapadaghan ko sa kaso diri sa Philippines is because of mobility of people, no, either Filipinos going outside or foreigners going inside the country. So very mobile ang mga tao in our region, no? Tourist spots, ports of entry sa different areas. Then That's one factor. Niya mo lang niya tugingon nga tungod ani nga dato po kahimta nga we're definitely an outgoing province no labi na kay Bohol kasagaran yung mga taga Bohol tuwa man ang bawas gawas mamalihin o online lugar o niya manguli na dito pero di man knowing nga doon na sila bitbit gawas na doon na pati mga turista nga kay Bohol itong mga kaigsunang bulanon nga potential nga sources of additional income so posible nga kuyog-kuyugan nila o takibaw nga kaninang suli ay na sila bitbit nga risgo sa HIV kasagaran na mga asymptomatic pa man di ba nauna na sila symptoms sila na mulakaw kapuya naman no So the first answer sa tuang response is kanang atong outgoing OFWs na tawag nga PDOS pre-departure orientation seminar na pila na sa tawag ng pag-istutan is about HIV/AIDS as well as prevention of HIV/AIDS. So PDOS seminar works dole o yan. Dole mo nito, apil na itong topic kita nga ito natin. Apil mo na yun, nasa na trafficking kita, no? Potential cases. Okay. So, dunay PDOS, so dili kay bag-ugit sa katawang na magawas sa nasod nga kanang wak kita siya kay bawal. Simple yun na may kabo, na kay bawal yun na, kaya doon na may orin. Di ba siya pwede magkagawas, no? So, sa risky behavior na daan, at least na kay bawal na sila nga kani mo ni potential na matakdan ka. Okay. Kini ito past years nga kita na sugod ni atong advokasya sa AIDS. Murag seemingly apart from the fact na murag lisod gyud ipagawas ng mga tao, lisod ang pagpaangkon sa mga tao na murag doon na sila natok siya doon ay ugalingong bitbit na sa ugalingong nga kagaw nga magpa-HIV test. Doon na ba like unsa kahayod ang labing maayo nga pamagi nga like on our part labi na kita ato man bukas sa dili mo matter o kinsa kaliha basta nato protected kagikan sa pag-ambit
sa inyo kaugalingon as workers aning kuan kung sa ka ang labing epektibo nga paagi nga aron nato kining masulbad ba kining pag-spread kay mao kita nga mao gid ang problema kay pag-spread na wala jud tay mahimo na technically wala gid tay mahimo in other words kanang naay HIV karon gawat rata nga madam-an kay mapalit na yung tuhod unya kana murag mo na posible labi nag-diabetes ka wala mao na gid na siya. Oh yes sir, yes sir. One sir, kanina to ang rising cases of HIV here in the Philippines. Matawag naman ni sir as a bittersweet fact. So bitter siya because makamatong tanga nagdadala siya ng kaso sa itong mga kauman mga Pilipino nga nakakadala sa kaso sa HIV. Okay. But the sweet fact there is nagdadala ng kaso sa HIV sa Philippines is because also because people are also now more receptive to HIV testing. Okay. Kaya dili man to sa ma-detect na nasa HIV kung in the first place lang mismo wala sa kabalo na testing or dili sila open no or mahadot sila magpa-testing. But until now napatay ginatawag na stigma towards HIV testing. Especially mo doon sa communities, Sir Ray nga kanang mo-offer HIV testing o yung mga libre nga testing sila pa mas po. Okay. Offer na mo HIV testing kasi doon na po. Pwede ka, bayo, but sila gawin na sila mawala sa disco. But in the program, mayroon ka kung ikaw natawag na ka mawakay disco magka-HIV o saan na siya ka-disco. So therefore you should be tested. So is there any way that we can ever demand a mandatory HIV testing for all people? Sir, sa AIDS law yun, sir, is voluntary yun na siya. O dili na pwede mandatory. Kaya HIV testing is voluntary and confidential. So, di mapugos ang tao. Okay. So, why na yung paagi nga kuan? Kuan kita against this background doon natin mga problema ang kultura sa mga kaigsunang Bulanon labi na gito dili na kay Bulanon all over sa Pilipinas tingnan parang ingon naman tani kay na mo mangkol magintang ng mga Katoliko lampad kay kini unsa may planos gobyerno about this nga kibaw mo tag doon na kay problema at the same time daghang tao magulipon gyud for now dili na to dili kayo gaani na magpa-voluntary test kini on the side of government can we just fold our arms kaya ginugbo ra ta ani nga magtan-aw ani nga sitwasyon unsa jud ka ang maayo. So actually sir, in the past months and years, we're really ramping up our efforts for HIV testing. Kaya sa Lusuki sir, HIV karon is mura na siya sa TV sa una na there's a stigma towards but slowly, no, as we can see right now, slowly people will soon become more receptive to HIV testing because really HIV testing is the entry point towards these people living with HIV accessing health services. Kaya hindi man ito makatagal ng kambal kanyang mga tao na HIV kung in the first place wala pa sa nakagalos ng HIV status. So more din ang paging atong ma-reference lang sa appropriate health services through HIV testing. So karoon ako na yung i-wrap up ng HIV testing sir as evidenced by our rising cases. Kung ipaspasan ng testing, nakita sila. Almost the same case at itong rapists, no? Di na ito ikampan nga mayo, di magawas sa mga tao. Kasi sige, di ka kayo kamatay niya ako nabot mo. So, parang hindi taas. Mahimong awareness level sa mga tao na ito. Parang hindi taas pa. Hindi taas na. Which leads us to this activity na ito kimuha karoon sunod. Karoon si Manahan, no? Karoon. Yes. One ko dun, Sir Ray, ang World AIDS Day, every December 1 yun na. And then, doon kay 1 is Friday. So, ato lang i-move to December 3. Ano na tayo kalihugan niya. Advocacy, awareness, community awareness niya. Kaya nato yung iba sa Provincial Health Office na ron. Nagsige conduct o mga lectures, information dissemination, ang gihimo si Ray.
advocacy aron ma-aware ang mga tauhan kung sa yun din kawain sa HIV and AIDS. So we've been to schools, kay mga college, mga senior high, and then mga organizations o sa atong mga LGUs. Kay aron at least ang tao nga once ma-aware sila kay we are naging new yun nga sila magpa-test kay tungod dali kay di ba ta masayon o sa atong status ko di ta magpa-test. So dati gihimo sa Provincial Health Office karon in coordination with Cebu Plus, CIPAI, Cebu Plus Association Incorporated, o sa atong Governor Celestino Gallares Memorial Hospital, sa City Health Office, nga Red Cross, Philippine Red Cross, natin gihimo nga fun run, HIV/AIDS fun run this coming Sunday to start selection event, mga details, details of this. So, our World AIDS Day Fun Run is on December 3. Assembly is at City Hall, at 4 a.m. and the gun start will be at 4:30 a.m. So, ang atong race categories are 3K, 5K, and 10K, with registration of 300, 350, and 450 respectively. But for students or anyone from the schools, ang auto registration is only 200 pesos. Kaya ang registration fee is already inclusive of kanang shirt, kanang run na shirt, and race kit, kanang race kit. We have string bags, luggage tags, natay Zumba, free HIV testing, o nasa tayo meals yung paghatag sa mga runners. Kunya, nasa tayo invite na artista o sa HIV/AIDS awareness advocate si Tony Labusca of ABS-CBN. So he will also be joining us sa activity. By the way, we are supported with funds from the Department of Health bitawan with this activities, right? Okay. There is Bohol ba, is there anybody like woman kita nga kanang who is already coming out nga kanang willing siya nga ipagawas kini ang kaugalingon? Because right now we're actually looking at possibilities nga kung tayo babae nga kini nga atong himuon nga poster girl kita para sa posible maging siya nga biktima sa violence against women. Nag-ibawta na doon natin kampanya karon nga 18 ka adlaw sa pag-end sa violence against women. Okay, posible mo dyan nga tingnan nga dili violent but forced by circumstance na mahimot siyang ingon na ani. Doon na ba tadiris Bohol kaso ngayon na nga interesado mo gawas? Sa ako yung answer, of course, we have tested pregnant mothers, we have tested women to be positive of HIV. But sa ako experience, pagkakaroon ako kayo kita woman na willing pa mo go out here sa province. Okay. No, but maybe natin mga males are willing to go out as persons living with HIV here in the province. Okay. And actually, sa mga office at our AIDS Day Fun Run, natin sa Tigalasan, sa person living with HIV nga mo share sa siyang experiences being a person living with HIV. Nagbilis mo nila na siya kaila. So far sa mga bulan na PLHIV, sir, dili, ako sa encourage, dili pa sila dili. Mo-divulge, mahando pa sila. So, kasagaran sa mo, ang dami mga activity, kasagaran nga mo mahangyo nga mo testimony from Cebu Baguio. Okay. Mahando pa sila. Hindi mo kayo, malagay na yung dili patakayo receptive yun natin. And this explains nga nung kung yan, dili pa doon ingon anay kadaga na ito nakitaan, kaya hindi ko magiging sila interesado kung magawas for now, no? Okay, of course, masabot ko na, pero mo lagi na ito mingon nga. Para sa mga kaigsun nga karoon kita na kinsakil ka ni sila mga tawanan, on the more kinahanglan yun, magbantay na kasi yung risky behaviors kay buhalo bata nga, dili yan ingon natin. I think ang handlook or bagay karoon is there is this rising tendency for
siguro sa Capcom nga nato nakita na sila data nga ipaambit. Siguro sa ito nakita nunay gakaanam o kaubos ang edad sa mga kabatanunan nga nunay risky behavior, no? In fact, natay nakita nga record nga as early as 12 years old nunay unprotected sex nga nagpanghitabo sa atong kuan, atong komunidad sa mga luktaan tungod kay as early as these ages sa mga bata labi na gyud og kinitong exchanging partners, all the more taas ang risko. So alang sa itong mga gilikanan nga nari karon sa inyong palimahay, labi na gyud tuguna nga estudyante nga dili gyud ninyo ma-check kanunay, no? Amayan jud natong tan-awon tungod kay wa ta kay bawo nga kani silang mga tawhana dunay dakong potential nga nabitbit na diay niya. Kay bawo yata nga in fact ang balaod kay ingon nga ug kay bawo ka nga duna kay HIV o niya imong i-offer imong gawgalingon for kana kita nga sexual gratification use posible nga mas dako pagka tulubahan mo na no? Siguro sa balaod. So mo na ito kita na nga if for instance tuloy mga ginikanan nga naa sa inyong mga panimay karon o niya doon na may mga anak nga kini nakibaw ka nga pudugay muli magabi nga uli bubog or di na mo gani mo uli kay nasa handog na silang kulatahan bugod kay dili mo uli lagi. These are indications nga naa sa risky behavior ng inyong mga anak. So bantayan na nato tungod kay mo na yan tumingon o takibaw kinsa o takibaw nga atong anak de mo yung usas na nagpakatap ka rin ito kagawang ikan-dukan. Especially considering sex has already become more readily accessible. No, especially with the presence of social dating apps. No, so we really encourage no, sa mga dalpaminaw sa mga balay, no, parental supervision dyan, no, sa itong mga above 18, kaya mga tigawang na personal responsibility na po. Okay, di ba ito makakita ng HIV kung magprotekta po kasi ang pagalingon? Correct. So, personal responsibility kay mo na yung kamo kay dagko naman mo kay bawan mo sa iyang buhaton, di ba? Wapod ni, di ba na mo, di ba na mo problema o ganahan mo mamatay sa iyo, di ba? Yung na problema. Ang problema na kanang tao itang may gimahal mo sa kinabuhi. Yung mo nang pasahan na ng kagaw na huwag ganito kay ba o mulahutay pag yun ang tao nga imong kapasahan na siguro muna pag ginananin mo, mahadlok taan So, ngayon ikaw muna kaya ron medyo gaba ako mo pero ato ikadukan o ang imong gipasahan muna pa itaon o gawa kaysa nimo, no? So, ingon na ang buhol mo igala nunan tayo mga pagpaningkamot karon kay bawo kita nga dili nato makabot nga itong mga tumong ug tinguha pagbatok sa HIV/AIDS kung dili yung mong tanan mo apil kay di ba jud mahimo na mo pinaraman may kabuok diri sige tayo tagaw diri sa radyo pinaraman maabot na mo diri. So nato lang is maningkamot ta o manghangyo tanan niyo ipasa palihog ang among mensahe, and the mensahe is yes next reading. So that the message for everyone no is first is to be aware, no, so kanang to get the right and correct information on HIV/AIDS. No, so we have a lot of misleading, incorrect information about HIV/AIDS. No, so get the right and correct information, and most importantly, aside from being aware and being educated, it is important that we should act aware. No, ipakita nato nga kabalo ka. Okay, very common nga kabalo sa mga kaibaton pero nagabot sa buhat. Dili makita nga kabalo dahil sila. So wala problema. Katanga na gyud. Okay, kung sa mo message doon na natin ipilit nga 3 minutos. Ako na lang i-invite ang mga listeners karong Domingo po sa we start at 4 o'clock daw kay natin mga at least ma-aware advocacy nga mga informations mahatag dugang ninyo mahatag matabangan na to ang ato ang katilipan. Kanya mato kanang kita responsible naman ta mga katawhan yang kita po ang ato mga anak as parents ato na responsibility nga look out sa ato ang mga anak muhatag o parental guidance kay dapat tabangan na to kay kini ni Asia nga sakit maligingon no most dreaded nga disease nga lifetime mo gud sa day dili mo once na ako lang mo HIV/AIDS the HIV infection sa lawas for life naman gud
dili na mabuti siya gumawa. Yeah. The more you is what good, pure man good. Okay na, nakapait din na. Nakapait. So if you love your body, yourself, ligayan ang mga daotang binuhatan. And bawang pa na, dili na kay imong kagaling lawas sa imong gimahal, no? Bisa na lang kung imong naon nga, imong mga mahal sa kinabuhi kay mahimuman o bahalang na kay risky behavior basta kay dili nimo mapaampit ngadto sa imong asawa or pananglitan na somebody close nimo kana kita nimo uyab karon kay kibutan nga kana kung imo uyab mo pananglitan matakdan na sa lawas ug dili mo magkadayon dagkong tsansa nga mopasa pag ginaog lain tao, di ba? So with this mga igala atong tapuson na itong segments kapihan sa PIA karong puna panawagan na ninyong tanan itabang o pasa ng atong mensahe ng atos tanan ngayon yung mga kailan na binigit itong exhibiting kuan yung risky behavior, no? Ay lang ina nga hoy unhal na ina lang nga pwede pa magpa-testing ka kay magdungan ta aron mo igani ako, no? O magdungan ta dito nga aron mahimuan din nato unsa kay aron makaibaw po sila nga pwede sila magpadayon ang ilang mga binuhatan sa usa ka partner kay wa jud laing paagi aning kuan kung pananglitan ikaw ang imong partner kay bawa ka nga waya mo ka na HIV test ka niya negative yung kinta so kana na lang gyud ang imong kuigan kay mao man bugtong paagi nga dili gyud ka mataptan kay magpuli-puli ka na mao na dyan ay akong problema niya kay di naman nato makontrol ng tao nga imong kuigan. Oh. So what you sir, be mutually faithful. Oh, karon. Be faithful. Yeah, mutual ba yun kay o ikaw ay faithful, then ang partner dili faithful. And be mutually faithful sa usa. Okay na. Okay. And with that mahigala kini si Ray Antricho sa Philippine Information Agency, si Alvin Mugosya, si Jose Ray Batista, si Jun Calope, niya sanahan usap sa tumagawanan dire si Mamila o si Sir Nexon, no? Kami tanan dire sa PIA Bohol manghangyo ninyo ang pagipasa mensahe atong naghatod ang tanan ng mga HIV testing. Siguro paniguro na to nga ang testing ng mahitabo walay di na siya mo mapahibaw sa uban. Kamo ra gyud nakahibaw na unya. Mas maayo pud ni kay hibawan gyud nato kung sa gyud ang risgo ko naa ba nato wala. So with that, once again, kini si Ray Antricho, pag-ingon ka ninyo. Daghang kay salamat kita sa Sunday para sa AIDS fund run. Unya hinaot ka ato pong tabangan ning atong mga kaigsunan nga nag-advokasya kabahin sa HIV/AIDS. Mayang hapon. Mayang hapon.